Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, paano mo mapapaunlad ang buhay mo? At paano mo rin mapapaunlad ang bansa mo? So yun guys, yan ang ating pag-uusapan na minsan, di ba? Parang pag inobserba mo yung ating bayan, parang napakagulo, di ba? Maraming basura, maraming krimen na nagaganap, nag-aaway ang mga politika. So, isa sa mga dahilan kung bakit siguro hindi tayo maasenso sa buhay o hindi umuunlad ang ating bayan. Ang sabi sa Kawikaan, Chapter 14, verse 34, ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila'y nagkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. So yun guys, di ba? Napakalinaw tungkol ito sa ating sarili at sa ating bayan na which is ngayong panahon na to. Pag tinignan mo yung politika natin, talagang napakagulo. Bangayan dito at bangayan doon. So minsan, di ba, parang nakakaya rin na binabalita tayo sa international community. Nandyan na yung worst airport in the world, di ba? Minsan may mga crimes, highest crime in the world. At marami pong mga bagay na nakakahiya sa ibang bansa. At ngayong panahon na to, guys, di ba? Puso na naman ang bagyo. Di ba? Pagdating ng bagyo at marami ang hindi nangyaring maganda, may mga nasalanta, minsan may mga namamatay pa. Ano sinasabi ng mga Pilipino? Hindi, kaya natin yan. Di ba? Ito yung positive way, guys. Kaya natin yan, malalagpasan din natin yan. Pero pag tinignan mo yung istorya o history ng ating bansa, guys, ilang beses na ba tayong binagyo? At taon-taon binabagyo tayo. Pero bakit gano'n? Bakit paulit-ulit na lang din ang ating mga nagiging problema? Parang hindi naman natuto ang ating pamahalaan at ang ating mga mamamayan. Kasama tayong lahat dyan. So, kung makita natin guys, dalawa talaga ang problema. Yung mismong individual at yung mismong mga namamahala. Kaya nga sabi dito, di ba, mapapahiya ang bansa pag nagkasala tayo. Kasi kung puno nga naman ng ating bayan ng krimen, di ba, ng immoral, ng kawalan ng disiplina, maraming paligid, pagkaaway-away, ang dami pang gulo. Siyempre guys, nalulungkot si Lord, hindi natutuwa kapag ganyan ng mamamayan. Kaya kung susunod lang ang ating mga politiko, di ba, at susunod lang tayong mga mamamayan kung ano yung nasa kaayusan, kung ano yung inuutos ni Lord, ay tsak yun uunlad ang ating bayan. Kaya kung mapansin nyo guys, ma-observe nyo ako, na-observe ko lang to. Kasi nagdadrive ako sa labas. Minsan, di ba, kahit nakago na yung pedestrian lane, tumatawid pa rin sila, di ba? Na dapat sana naka-stop, hintayin muna mag-green, o mag-red yung kabilang direction para ka makatawid. Subalit, nangyayari lagi yun guys, na talagang kawalan ng disiplina, kanya-kanya tayo sa buhay, di ba? Even sa basurahan, di ba? Maraming basurang nakikita sa labas, meron namang basurahan. O minsan may magtapon na lang, minsan makita mo naman sa jeep, natatapon ng mga bote, ng mga kalat nila, o upos ng sigarilyo. Sa tingin ko guys, ito siguro ang isa sa nagpapabagal ng pagunlad ng ating bayan. Nawala po ang disiplina ng mga Pilipino, di ba? Na kung saan napakagandang asal yung ating mga nadatnan ng mga sinaunang mga Pilipino, di ba? At ang pinaka-importante dito kung may takot ang isang bansa sa Diyos. Unahin natin yung mga leader. Siyempre, sila yung nasa posisyon, sila yung nasa gobyerno na dapat sana, di ba, pinapakita nila kung ano yung role model na nakakalugod sa Diyos. Kasi minsan makita natin, di ba, sa mga hearing ngayon, sa Senado,
sa Kongreso, minsan sila mismo nakikita natin, nag-aaway, muntik pang magsuntukan, nakikita ka in public, di ba? At ang tawag natin sa kanila ay mga kagalang-galang o honorable. Di ba? Tayo naman mga mamamayan, away din dito, away doon, napakaraming mga suliranin, napakaraming pinag-uusapan. Na kung saan kung tulong-tulong na lang tayo, magkaisa po tayo, di ba? Uunlad. Siyempre, unahin natin yung ating pamilya. Kasi pagka umunlad ng pamilya natin, o mismo sarili natin, malaking tulong na yun sa gobyerno na hindi ka na umaasa sa mga ayuda, di ba? Napapakain mo sarili mo, nabibili mo ang gusto mo. Hindi ka na nagiging problema ng gobyerno kasi alam naman natin, pagka maraming mahirap, marami ang ayudang pinamimigay sa kaban ng bayan. Imbes na sana yung pinamimigay na yan, kung maunlad na halos lahat ng pamilya, di ba guys? Di sana sa mga malalaking project pa na ilalaan niya na mas mapapaunlad pa ang ating bansa, di ba? Kaya kung ano ang nangyayari sa ating bansa, yun din ang nagiging itsura natin sa labas ng bansa. Sana magtulong-tulong, magkaisa, di ba? Kung ano yung nakakatulong sa gobyerno, sa pamilya, yun na lang po para maging maayos ang lahat. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa kalusugan, sa pamilya at sa pinansyal, sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus at sakyog ipagkakaloob sa iyo ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha na po ang kanyang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman, Lord. Yakapin ng mahigpit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin ay gagaling ang kapatid namin ito. At ganoon din po sa pamilyang nasisira na o nagigiba na dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride at kulang ang pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na sana maging mapagpatawad, maging mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya at pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila, Lord. At ganoon din po sa financial, kailangan namin po lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam. Iniisip pa kung paano itatawid ang maghapon para sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming lahat at patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.